Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa pagpapakilala sa akin, Dani. And ang pag-uusapan natin ngayon, tulad ng sinabi niya, ay ang papel ng mga kababaihan bilang peace builders. No? Kung makikita ninyo ang ating screen, pag-uusapan natin sa loob ng ilang minuto ang mga kalakasan ng mga kababaihan bilang peace builders. Magbibigay din ako ng mga halimbawa kung paano yun na nagamit ng mga kababaihan ang kanilang mga papel, ang mga challenges o mga hamon na hinarap nila bilang mga peace builders at ano ang mga strategiya na pwedeng gawin. So magsimula tayo, bakit ba ang mga babae ay mabuting peace builders? Bakit ba sila ang naaangkop na sa ganyang papel bilang peace builders? Kung titingnan natin, may 4 na uri ng kalakasan ang mga kababaihan. What are the strengths that women bring to the table? Ano ba yung mga kalakasan nila? Una, ang empathy and active listening. Napakagaling ng mga kababaihan na sa pakikinig dahil hindi lang mga salita ang kanilang napapakinggan. Pinapakinggan nila mula sa naghihidwa ang mga partido. Napapakinggan nila ang mga hindi rin sinasabi, mga non-verbal language. May kakayahan silang aktibong makinig at mag-empathize sa bawat partido. Pangalawa nilang strength, itong sinasabing harmony-focused approach. Dahil mas binibigyan nilang kahalagahan na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan dyan sa community, magkaroon ng totohanang reconciliation, at hindi lamang kung sino yung mananalo sa isang sigalot, kung sino yung mananalo at sino matatalo. Hindi yun ang pinaghihirapan ng isang peace builder na babae. Kung hindi makamit ang isang makatotohanang kapayapaan at reconciliation ng dalawang partido na mayroong hidwaan. Ang pangatlo na kalakasan ng isang kababaihan bilang peace builder ay ang holistic perspective. Dahil kung siya ay pupunta sa isang mediation table, kung siya ay kinuha bilang isang mediator, ang inaalala niya ay hindi lang mismo ang mga sinasabi ng dalawang partidong nagkaroon ng sigalot, kundi ano ang mga impact nito, ano ang epekto nito sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya, at sa kanilang mga komunidad. At para iyon ang makakatulong sa kanya sa pag-iisip at pagbibigay ng mga angkop na mga tanong upang makatulong sa mga naghihidwaan sa pag-iisip ng solusyon na makakatigon sa kanilang mga interes. Mga interes o totoong dahilan kung bakit sila nagkaroon ng sigalot. Ang ika-4 na strength o kalakasan ay ang resilience and strength. Ang sabi ng marami, at sa palagay ko ay sasang-ayon kayo, ang mga kababaihan ay may angkop na lakas na humarap sa mga hamon, sa personal na buhay at hamon upang talakayin ang mga mabibigat na mga hidwaan na nakikita niya sa kanyang komunidad. Ika nga, yung strength niya o resilience niya, yung katapangan ng loob, yung katibayan ng loob, nandyan sa ating mga kababaihan. So ngayon, ano itong sinasabi nilang peace dividend? Sinasabi lang natin na kung ang mga babae ay kabahagi sa usaping pag-aayos ng sigalot, mas madaling nakakarating sa isang solusyon na katanggap-tanggap sa dalawang panig, na mas tumatagal at mas katanggap-tanggap, mas tumatagal at mas nakakapasaya sa dalawang panig. Halimbawa, dito, ang isang dividendo na nakalagay dito, 35% more likely that peace agreements last longer when women are included in negotiations. So ito ay hindi haka-haka lang. Ito ay ayon sa isang pag-aaral ng UN Women, United Nations Women, noong taong 2015, kung saan napatunayan nila
na kung ang mga kababaihan ay kabahagi or actively participating sa isang pag-aayos ng sigalot, 35% ng agreement na iyon ay mas tumatagal at mas nakakatulong. 35%, malaking tulong yon. And then, sa mga, kung kilala nyo rin, di ba, sa mga korte, meron din tayong court annex mediators. Ayon sa statistics, sa ngayon, meron tayong mga kababaihan, 60 to 70% na ng ating court annex mediators ay mga kababaihan. At sa ating mga trial court, sa ating trial court judges, 56% of them are women. At karamihan sa kanila ay tumatalakay ng mga issue na related sa family and gender. So napakagandang tingnan niya na ngayon mas kinikilala ang papel ng mga kababaihan sa pag-aayos ng mga hidwaan sa formal na setup gaya ng sa isang trial court at sa korte. Dapat natin yung ipagmalaki at sana nga patuloy na mas maging mas ma-recognize ang papel nating mga kababaihan sa pagtulong na makarating sa isang sustainable peace agreement. Ngayon, dito naman sa mga kababaihan sa lupon and court annex mediation, so kung titingnan natin sa lupon, 30 to 50% of lupon members are women, and that is nationwide. So, kung titingnan natin, sana mas marami pa. Pero sa ngayon kasi, ang pinakamarami ayon sa statistics are 50% sa isang barangay. Itong illustrative scenario na makikita nyo sa screen, isang halimbawa lang dito sa Davao City, dahil ako po ay taga Davao, na isang lupon member na kababaihan na tumulong upang magkaayos ang kanyang magkapit-bahay tungkol sa isang shared perimeter wall. Ang papel ng lupon na babae, nakapagbigay siya nakapag-propose, pagkatapos niya pakinggan ang bawat panig at hiningi ano ba ang nakikita nilang solusyon, at medyo natigil sila dahil wala nga silang mahanap na common solution, nagbigay ng mga tanong, mga leading questions ang ating mediator upang makapropose ng isang shared garden border. At iyon ang napili ng dalawang naghihidwaan. At nakahanap sila na yung garden border as the border could be a creative solution para nga magkabati ang magkapitbahay. So hanggang ngayon, ang solusyon na yon ay tumagal at nagpapatuloy na manatiling maayos ang relasyon ng magkapitbahay. So, example lang ito, na minsan yung skill o talento ng babae, malaki ang naitutulong para magkaroon ng harmony sa isang komunidad at hindi lumaki ang away. Ngayon, dito sa part 2, ano naman ang babae? Ano naman ang papel ng babae sa early warning system? Ano ba itong early warning system? Ito yung pasiuna, kung sa pasiuna o pagbibigay babala na maaaring magkaroon ng gulo. So, ang mga babae, sila ang unang nakakakita ng problema o ng posibleng pagsimulan ng malaking gulo. At saan nila madalas yun nakikita? Kung saan madalas makikita ang mga babae. Halimbawa sa mga palengke at sa mga water points, So halimbawa, isang babae sa palengke sa Cotabato, napansin lang niya, may dalawang pamilya nag-aaway tungkol sa isang stall, kung saan ilalagay yung stall, So imbis na pabayaan niya, umuwi na lang siya, hindi, Siya ay matyaga at nag-offer ng kanyang serbisyo, hindi naman siya nagsabi na, sige ako mag-mediate, hindi. Pero sa pamamagitan ng mahinahong pananalita, tinulungan niya ang dalawang nag-aaway na pamilya tungkol sa pwesto kung paano sila makakarating, paano nila maayos ang kanilang sigalot. So, sa palengke lang yun. So, very informal setting. So, early warning yon kasi dahil nandun yung babae bilang mediator, napigilan niya na mapalaki ang gulo doon sa palengke.
Ang isa pa, doon sa paaralan, no? Ang isang nanay na makakapansin na merong nag-aaway, halimbawa dito sa aking example, dalawang tatay na nag-aaway tungkol sa paglalaro ng kanilang mga anak sa isang playground. No? Siya ang mahinahong makikiusap na tayo po ay huminahon at tayo po ay mag-ayos sa isang mahinahon na paraan. No? So, kahit sa paaralan kung saan nandun si nanay, siya ang makakatulong na makakita na, uy, may nag-aaway yata o merong nagbabangayan o merong nagtataas ng boses. No? O kahit sa mga kapitbahay, no? Itong isa pang pangatlong halimbawa, in neighborhood networks. No? Isang kagawad at isang nanay doon sa Zamboanga. No? So, kung saan mo makikita ang babaeng mediator, doon siya pwedeng pumapel bilang peace builder as early warning. No? Yung bago pa lumala, bago pa lumaki, bago pa umusbong talaga ang totohanan ng conflict, nandiyan ang babae bilang early warning person. Siya yung makakapigil sa pagpapalala pa ng hidwaan. Ito naman, the women as bridge builders across divides. Ang isang halimbawa naman dito ay yung tribal or IP divide. No? Yung kung saan merong hidwaan, kung saan kasangkot ang isang tribo, no? Laban sa isa pa. So dito sa aking halimbawa sa Davao del Norte, isang Mandaya na kababaihan at isang Bisaya o Cebuano na kapitbahay, no? Pinapili nila ang kanilang pagkakaibigan, no? Kahit nagkaroon ng sigalot tungkol sa lupain, no? Dahil sila ay magkaibigan at dahil sa kanilang pagkakaibigan, yun ang naging back channel, no? Ibig sabihin, yun ang nakatulong yun para magkaroon ng agreement ang dalawang nagbabangayan tungkol sa kanilang lupa. Dahil nga, yung Mandaya at yung Bisaya na kapitbahay, yung kanilang friendship, yung kanilang pagkakaibigan, yun ang nakatulong upang mapag-ayos ang sigalot. So yung tribal divide, no, the role of the woman was to help bridge that gap, no, that conflict. Tapos ang isa naman, yung religious line, yung religious divide. No? Halimbawa, dito sa example ko sa Lanao Sur, Christian woman versus Muslim woman teachers. No? So pareho silang mga guro, pero ang iba Kristiyano, ang iba Muslim, pero dahil pare-pareho silang guro o teacher sa isang paaralan, yun ay nakatulong ang kanilang pareho ng propesyon, ang kanilang pagsasama sa isang paaralan, yun ang nakatulong upang maayos ang ilan ng dekada na conflict. No? Dahil pare-pareho silang professional, pare-pareho silang mga guro, at alam nila ang kahalagahan ng kapayapaan. Kaya nakatulong yun sa pag-aayos ng conflict. So the religious divide was not there, but instead it helped bridge the gap or the conflict. And then another divide is related to political divide, no? Ang example ko naman dito, after the 2022 elections, no, sa isang barangay sa Maguindanao, ang mga kababaihan ang tumulong upang hindi maging rason ang politics sa pagtatapos ng kanilang pagsasama. Dahil mga babae sila na magkakasama, magkakaibigan, posibleng malalayong mga magkamag-anak, pero dahil nga nagkabanggaan sa politika ang kanilang mga kalalakihan, hindi nila hinayaan na yung banggaan na yun ang maging dahilan upang maputol ang kanilang pagkakaibigan, at sila pa nga ang nakatulong para magkaroon ng reconciliation. No? Reconciliation ng mga partido. So if you read this screen, it says, the refusal to let politics and their friendships kept a channel open and eventually helped facilitate a reconciliation meeting de avance. No, 'di ba sa politics mahilig tayo sa meeting de avance. Pero dito, ang ginawa ng mga kababaihan,
Reconciliation Meeting de Avance. Para nga yung nagbabangga ang mga politiko, hindi na mapalala ang kanilang hidwaan, no? Gumawa sila ng reconciliation meeting na hosted by both political parties. At ang mga kababaihan ang nagdala, no? Ang nagdala at ang nagpatakbo ng reconciliation meeting na yun. No? So napakalaki ng papel ng kababaihan sa bridge building para nga makamit ang kapayapaan. Dito naman ang ibabahagi ko naman sa susunod ay itong sa papel ng kababaihan sa Mindanao Peace Process. Dahil kung alam naman ninyo, meron din bahagi ng ating history, ng ating kasaysayan, ang gulo sa Mindanao. At kung paano rin nila narating ang peace process. Dapat yung malaman na ang world's first female, ang kauna-unahan sa buong mundo, na chief peace negotiator na babae ay galing sa Pilipinas. Ito ay si Miriam Coronel Ferrer. Ngayon, ano yung papel ng mga kababaihan sa Mindanao Peace Agreement? Unang-una, sila ang they shifted, no? Binago nila ang negotiation agenda from purely territorial concerns, no? Teritoryo lang, kung saan ang teritoryo ng Muslim Mindanao, hindi lang yon ang naging usapan. Dahil may mga babae na kasama sa peace negotiation, sinali nila ang mga issues related to food security, children's education, and protection of civilians. Kaya, ang naging resulta nun, naging bahagi siya ng Bangsamoro Organic Law. No? So, biro mo yon, kung walang mga babae, ang pag-uusapan lang marahil ay teritoryo. Saan ba ang Muslim Mindanao, saan ang non-Muslim? Pero dahil nga may mga babae, nandun ang mga issue related sa pagkain, edukasyon ng mga bata, at protection. Pangalawa, grassroots amplification. Ang mga civil society groups naka-organisa sila, no? Ibig sabihin yung mga civil society organizations that are led by women, no? They were able to organize community consultations across Mindanao, no? Upang mabigyan ng pagkakataon ang bawat grupo, ang bawat mga lugar na mailabas ang kanilang mga hinaing, ang mga hinaing ng mga Muslim na kababaihan, ang mga hinaing ng mga lumad na kababaihan, at ito ay maging bahagi ng negotiation para sa peace agreement. So, grassroots amplification, dahil napalawak nila, napadami nila ang pagkakataon ng maraming kababaihan na maiparinig at maipaabot ang kanilang mga hinaing, no? At maging makonsider sa paggawa ng peace agreement. Pangatlo, itong trust across conflict lines. Female delegates were perceived as more neutral, okay, by both government and MILF camps, no? Dahil nga ang perception sa mga kababaihan ay mga ano ito, walang mga armas, no? So, perceive sila as neutral. At dahil sa ganong perception, the women leaders, no, the women delegates maximize that so that they could dispatch for sensitive back channel conversations that male counterparts could not conduct, no? So dahil ang tingin sila, babae sila, walang armas, they come here for peace, they were able to do back channel discussions. At nakatulong yun upang mabuo ang pagtitiwala na totohanan ng peace agreement na ito. In fact, maalala ko yung aking sariling karanasan nung ako ay pumupunta pa sa Lanao Sur at Maguindanao. Pagka merong mediation, at yung mga tinrain namin na mga kalalakihan na mediators, no, pupunta sa mga lugar na may mga armas, no, kung saan ang naghihidwaan ay may mga armas, isasama nila ako. No, sabi ko, bakit nyo ako sinasama? Tinrain ko na kayo bilang local mediators. Ang sasabihin ng ang sinasabi ng
local mediators na lalaki, sinasama ka namin, Luz, dahil ikaw ay babae. At pagkasama ang babae, ang tingin nila, pumupunta kami doon para sa kapayapaan at hindi para makipagbarila. So kung titingnan mo yung ganong napakasimpleng sagot, simple siya pero malalim ang dating. Kasi ang pananaw sa mga babae, na siya ay isa talagang peace builder, siya ay harmonizer, siya ay tagapag-ayos, no? So mahalagang pananaw yon, kasi kung gano'n ang pananaw ng mga naghihigwa ang partido, maaari talaga nating ma-maximize ang ganong pananaw upang mapataas ang kanilang pagtitiwala sa mediation process. And then fourth, gender provisions, no? Ang mga kababaihan, napakalaki ng kanilang papel para maisama ang mga iilang provisions sa Bangsamoro Organic Law upang masiguro na mayroong partisipasyon ang mga kababaihan sa Bangsamoro Parliament at sa local governance, no? So napakahalaga nun, kasi kung walang babaeng magpupush, no? Kung walang babaeng magsisiguro nun, baka ngayon ang Bangsamoro Organic Law, wala talagang women's participation na makikita ka na provision. But because of their participation, they were able to make sure that women are indeed recognized at talagang dapat maisama sa Bangsamoro Parliament. Okay? So ngayon, dito naman sa mga issue ng mga kababaihan na lumad, no, or IP or indigenous peoples, no, at sa mga isyong related sa ancestral domain. Ano ang papel ng kababaihan? Sila ay tinatawag nating guardians of traditional land use knowledge. Anong ibig sabihin nito? Sila ang tagapagbantay, tagapagsiguro na mananatili ang tradisyonal o katutubong kaalaman, no? Dahil tingnan mo and I see that every time I go to IP communities, no, halimbawa sa Talaingod, sa Sawata, no, ang mga IP, mga lumad, mamamangha ka sa talino na mga, lalo na yung mga nakakatandang kababaihan, napakarami nilang alam tungkol sa kasaysayan ng kanilang lupa, at sila ang nagiging batayan kung ano ang mga dapat gawin, ano dapat ayusin upang magkaroon ng kaayusan ang mga sigalot. The lumad women are also advocates who can engage NCIP processes to assert rights under IPRA law. No, kasi itong NCIP, National Commission on Indigenous Peoples, no, karamihan sa mga nakikipag-usap, no, sa NCIP, sa karanasan ko dito sa Bukidnon, napakarami sa kanila are women. Although mayroong mga lalaki, nakikita mas lumilitaw ang kakayahan ng mga babaeng lumad sa pakikipag-usap sa NCIP sa isang magalang at mapayapa na paraan. At kahit mahinahon sila magsalita, na itataguyod nila ang kanilang mga karapatan sa kanilang ancestral domain. And then another role, they are community consensus builders, no? Ensuring decisions are collective, not imposed by elders alone. Ibig sabihin, ang mga babaeng lumad ay nakakatulong sa pagsiguro na ang mga desisyon na ginagawa dyan sa kanilang kalupaan ay naayon sa interes ng kanilang community, hindi lang ng isang elder, no? Siguro nila ang mga desisyon ay makaka-benefit, makakatulong sa karamihan kung hindi pa sa lahat, no? At ito ay mapanghahawakan, mas makakatugon sa mga interes ng karamihan o ng community. And then another role, they are frontline resistors against destructive development, no? Kung mapapansin nyo, kung mga issue ng mining, issue ng illegal logging, ng mga plantations, totoo, minsan ang nababalita mga lalaki, ang mga
lumalaban, no, sa mga kumpanya ng mga illegal mining, illegal logging, no. Pero kung mapapansin din ninyo, sa likod ng mga lalaki niyan, totoo ito, mga babae ang nagbibigay lakas sa kanila. At minsan ang lalaki hindi pupunta sa isang kumpanya ng mag-isa, kasama niya kababaihan, grupo ng mga kababaihan. At minsan nga napansin ko sa isang consultation with NCIP, no, may mga lalaki at mga babaeng lumad. Totoo, nagsasalita ang lalaking lumad, pero pag nagsalita ang babaeng lumad, mas maraming nakikinig. Kasi mahinahon, matalas ang kanyang pananalita, straight to the point, pero nakakakuha siya ng respeto. Dahil nga siya ay isang babae na lumad. Okay? Ngayon, ano naman ang papel ng mga women ex-combatants? No? Itong ex-combatants na kababaihan, eto nakilala ko rin ito sila, mga taga Maguindanao, Lanao Sur, Basilan, Bolo, Tawi-Tawi, nakita ko yan sila sa maraming trainings na ginawa namin on conflict resolution. Ex-combatants sila dahil noon, nung magulo pa ang Muslim Mindanao, ang autonomous region of Muslim Mindanao, magulo pa, sila talaga ay combatants, no? Nakikisama sila sa barilan laban sa ating mga sundalo. Pero ngayon, nagbaba-armas na sila, no? At sila ay ex-combatants. Pero bakit ngayon sila ay peace builders? No? From fighting the war to building the peace. So ano yung nagbago sa kanila? No? Nakita namin during the training, dahil binigyan namin sila ng pagkakataon na magbahagi ng kanilang mga karanasan, bakit ba sila naging bakit ba sila naging combatant, ano ang naging papel nila noong nagbabarilan, at ngayon bakit po sila naging ex-combatants, no? Ang sinabi nila, ang galing-galing ng kanilang mga kwento, at may mga may kanya-kanya silang dahilan bakit sila naisama sa barilan, no? Hindi, may ilang babae talagang nasama sa barilan, pero itong karamihan sa kanila, sila yung tagaluto para sa kanilang mga Muslim soldiers, sila ang taga-alalay, taga-dala ng mga pagkain, no? Pero makikita mo yung passion for peace. Ano ba yung pinaglalaban nila? Pero ang lagi nilang sinasabi, kaya po namin ginawa yun, dahil gusto lang namin maparamdam, gusto namin maparamdam sa aming mga anak na merong mas mahalaga kesa sa pera, mas mahalaga magkaroon ng kapayapaan. Kaya nagbaba-armas dahil nakita namin ito na ang panahon para tayo magbaba ng mga armas at maging bahagi tayo ng isang peaceful Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. And so they decided to choose peace, no? So when we train them, kami sa Mediators Network, no? We train them to become non-violent peace negotiators. We train them in non-violent communication. Paano ba gawin ang interest-based mediation? Paano ba maging mapayapang tagapag-ayos, tagapag-itna ng dalawang naghihidwaan, no? At tinungan namin ang iba sa kanila na maging bahagi ng Office of Alternative Dispute Resolution, na maging bahagi sila nito at bilang mediator, no? Ang iba sa kanila naging community counselor sa kanilang mga barangay sa Maguindanao, Lanao Sur at North Cotabato. So napakaganda ng karanasan na ito, na makikita mo mga dating combatants na nakikipag-arilan, pero ngayon sila ay peace builders. Napakaganda. So ano ba ang mga barriers? Ano ba ang mga hadlang sa mga babae para sila ay maging women peace builders? Ang isa, ang sinasabi natin ay itong madalas na nating narinig na double burden. Kasi ang babae naman, pag-uwi sa bahay, madalas, no? Hindi sa lahat ng panahon, pero madalas, siya pa rin ang inaasahang mag-alaga sa anak, mag-alaga sa kanila, magsiguro sa kanilang pagkain, maglaba, magluto, no? Yung mga ganon. The duties expected of a woman, which is a gender bias, no? Bakit babae lang ba ang magluluto? Babae lang ba ang dapat
pag-aalaga sa anak. Mali naman yun, di ba? Dahil household duties and child caring duties are shared roles. Dapat ito ay parehong dinadala, hindi lang ng babae, kundi parehong dinadala ng lalaki at ng babae, ng ama at ina. Pero bakit double burden? Dahil sa maraming katahanan, ganun pa rin ang nangyayari kung saan ang responsibilidad ng pag-aalaga sa pamamahay, sa mga anak ay nasa babae pa rin. Kaya halimbawa sa karanasan ko, yung mga lupon tagapamayapa na babae, isang balakid ito, no? Isang hadlang o balakid sa kanilang pag-perform bilang lupon tagapamayapa dahil minsan nakaka-absent sila, hindi sila nakakadalo, hindi nila magawa ang kanilang ng lubusan ang kanilang papel bilang lupon dahil meron silang trabaho sa bahay, dahil kailangan pa nilang gumawa nito, ninyan, ganun. Dahil hindi nga maasahan ang bana o ang asawa na kumilos at tumulong sa kanilang gawaing bahay. So, ang double burden, which should not be the case, given gender sensitivity, remains a barrier towards women who want to be peace builders. Ang ikalawa na hadlang ay itong tinatawag na cultural stereotypes, no? Kasi minsan ang tingin sa babae, iyakin. Ako, mga babae na yan, iyakin. Kung hindi, ano ba yung tawag, marites, iyakin yan, no? So, ang ganyang mga stereotypes, hindi na unfair para sa mga babae, no? Kasi meron din namang lalaking umiiyak. Meron tayong stereotype na, totoo, meron tayong stereotype na ang lalaki dapat hindi umiyak. Para kang babae, kung ikaw ay umiyak. That is not fair. Because there are men who would rather cry than remain silent. No? It's their right also to cry. No? So it's not being bakla kung ikaw ay iyakin na lalaki. No? And yet, we have these stereotypes in our culture. Wala tayong napakahirap tanggalin ng ganyang cultural stereotype na ang lalaki dapat hindi umiiyak, ang babae iyakin, no? Pero itong mga ganitong cultural stereotypes, no, nagiging balakid upang matingnan ang mga babae bilang peace builder o mediator na maaaring magkaroon ng objectivity. Kaya nga, ang sinasabi dito, reframing. Dapat baguhin ang pananaw, no? And imbis na sabihin, ay iyakin, too emotional yan, sobrang emotional naman yung babae yan, ang tingnan natin, emotional intelligence. Hindi natin sasabihin, emotional naman yan si Mare. Kundi sasabihin natin, ang taas ng kanyang emotional intelligence. Anong ibig sabihin nun? Ang babaeng mataas ang emotional intelligence, wala ka pang sinasabi, nauunawaan ka na niya. Konti pa lang ang sinabi mo, malalim na siya umunawa. Nararamdaman niya ang iyong mga sinasabi, hindi lang sa iyong mga salita, hindi sa mga hindi mo sinasabi. No? High emotional intelligence. Marunong siya kumilala ng kahalagahan ng katahimikan. No? Hindi lahat ng hidwaan ay naaayos sa salita. Meron panahon para manahimik, mag-reflect, umunawa sa kabila, sa katahimikan. No? At iyon ang mataas na emotional intelligence na meron sa mga kababaihan. Okay? Ano pa ang isang hadlang? Itong sinasabing security risk in conflict zones. Totoong-totoo ito. No? Dahil kung talagang nagbabarilan na, ang hirap naman na ang babae, no, kahit naman sa mga lalaki, no, pero it's an added risk for women to take part as mediator in active conflict areas. No? Kaya ang sinasabi ko dito sa screen, no, there are unique threats for women. No? Kasi iba ang mga security risks for women. Kasi hindi lang kang baril, hindi lang pwede kang masaktan, kundi pwede ka ma-harass, pwede ka ma-sexually harass, pwede ka ma-sexually molested, pwede ka ma-sexually abused. No? So there are security risks for women that are unique to women,
And then, as I said here in the screen, the National Action Plan on Women, Peace, and Security, sana ma-implement because it provides the policy framework for protecting women as peace builders. Sa karanasan ko, no, kung alam nyo yung barilan, no, meron akong kilala na Muslim, si Samira. No, ang galing-galing niya. Kahit nagbabarilan, ang tapang niya. Hindi ko sinasabing dapat ginagawa ito lahat ng mga women peace builders. Pero itong si Samira, sana'y nakikinig siya ngayon. Ipinagmamalaki namin siya sa Mednet dahil napakatapang niyang peace builder. Na kahit babae siya, siya ang naglakas loob na makipag-usap sa dalawang nagbabarilang partido na tigilan at mag-usap tayo ng tahimik. Magkaroon tayo, pumunta tayo sa isang mediation table, negotiation table at mag-usap ng tahimik ng walang barilan. Nakatapang ni Samira at dahil sa tulong niya, napag-ayos niya ang dalawang naghihidwaan. Kahit nagbabarilan nakahanap siya ng paraan upang maayos yun, despite the security risk. Okay, part 4. What are the strategies that we can act on, no? So that we can recognize more women as peace builders. No? Ang una, ang mungkahi dito ay sana magkaroon ng pagkakataon ang mga babae na magaling na sa pag-ayos ng hidwaan, na magaling ng mediator, na makapag-train ng kapwa niyang babae. No? Women mentoring women, babaeng mediator na makakatulong sa pagte-train o pagbibigay galing sa iba pang mga kababaihan para dumami ang mga kagaya niya. So experienced female mediators are paired with newly appointed members, for example, of the Lupon Tagapamayapa, para sila magtutulungan sa pag-aaral ng kaso ng hidwaan, mag-isip ng ano ang paraan para mas lubos na maunawaan ang mga interes ng bawat panig at makapag-isip ng strategiya kung ano ang pwedeng mga tanong na itanong sa mga naghihidwaan para makapag-isip ng mabuting solusyon. So kung ang mga eksperyensyadong babaeng lupon, makakatulong sila kung sila ay makatrain, makabuild ng skills ng iba pang mga babae bilang lupon o bilang mediator, that is one strategy that we can do so that we can increase the number of women mediators. Number 2, another strategy is inclusive spaces and schedules. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, kung ang mga kababaihan ay member ng Lupon, o halimbawa, kahit member ng Barangay Council, member ng Barangay Council for the Protection of Children, member of the Lupon Tagapamayapa, na sana ang pag-schedule ng mga trainings para sa kanila, ang pag-schedule ng mga meetings para sa kanila, ay sana gawin sa isang schedule na rumerespeto o gumagalang sa iba pang mga papel ng kababaihan. No? Halimbawa, kung mahalaga para sa member ng Lupon na babae na mapag-aral, na masiguro muna ang paghatid sa kanilang mga anak sa paaralan o masiguro na may pagkain ng kanilang mga anak sa paaralan, huwag magsimula ang training ng alas 7 o alas 8. No? Dahil ang mga babae ay naghahatid pa ng kanilang mga anak sa paaralan. No? Isang halimbawa lang yun. No? Maalala ko noon, nung isang training doon sa New Bataan, hindi kami nagsisimula ng alas 8 dahil nakiusap ang mga babaeng iti-train na huwag naman alas 8 luz kasi maghahatid pa kami ng anak namin sa paaralan. No? Or maghahatid pa kami ng mga pagkain doon sa mga magsasaka na natapos nang sa kanilang pain. No? So yung mga ganon. So understanding the role of women and making the schedules, the spaces, more inclusive, which means understanding the demands on the time of women. No? Tapos ang isa rin dito, kung may training ka for women, including women, make sure that there are child-friendly spaces. Ibig sabihin, hayaan mo sila dala ng kanilang mga anak. Kung sila ang inaasahang magbantay ng kanilang mga anak,
magbigay ka ng space where children can play so that they can participate in the training. No? At hindi magiging rason na hindi ako makaka-attend ng training dahil ako po'y nagbabantay ng aking mga anak sa bahay. No? So upang maka-attend sila, maging inclusive ang iyong training, you make space for child minding or for child care so that they can bring their children and at least leave their children in the child minding space and participate in the training. Tapos sinasabi rin na sana ang lengguwahe ng training ay naaangkop sa iyong ite-train. No? Kung halimbawa mga Bisaya yan, mga Maranao yan, o mga Badyaw ba yan, or Ilocano ba yan. Sana ang training mo, ang trainers, ay ang kanilang pananalita ay naaangkop sa kanilang ite-train na mga tao. Okay? And then, ang pangatlong solusyon, strategy, ay sinasabing sana ma-operationalize na itong tinatawag nating National Action Plan on Women, Peace, and Security. This means magkaroon ng budget, magkaroon ng karampatan ng mga ordinansa upang mabudgetan ang mga trainings ng mga kababaihan bilang mediators, mabudgetan ang kanilang safety protocols at magkaroon sila ng formal na partisipasyon sa mga proseso para makilala sila bilang women peace builder. So, operationalize that National Action Plan. Kasi ang mga Pilipino naman, napakagaling gumawa ng plano. At kung hanggang plano lang yan, walang silbi. No? So, napakahalaga na ma-operationalize ito, maibaba sa bawat syudad at bawat barangay, at mabigyang mukha, no? sa pamamagitan ng paglalaan ng sapat na budget at angkop na mga activities upang makilala ang mga kababaihan bilang bahagi sa peace process. And number 4, recognizing women as peace builder. Ang OADR mismo, ang Office for Alternative Dispute Resolution at ang LGU dapat magtulungan para ma-document at ma-recognize ang informal mediation na ginagawa ng mga kababaihan dyan sa palengke, sa mga paaralan, sa mga asosasyon, no, sa mga kabahayan, no, para makilala na ang mga kababaihan ay very natural peace builders. Minsan nga, yung isang matandang babae na nakausap ko, nung pinapakwento ko sa kanya, paano siya naging mediator. Hindi nga siya tinatawag na mediator, tawag lang sa kanya lola. Pero ang dami-dami hidwaan sa community na naaayos niya. Pero hindi nga siya nabigyan ng formal training. But those kind of experiences and strategies in mediating, given their wisdom, no? Those are things that we should document. And because we can learn from that informal mediation process. What is it that they do? What is it that they ask? What is it that they say that make both parties calm down and relax and take consideration each other's interests and come up with common solutions. So napakahalaga ng papel ng OADR at ng LGU sa pagbuo ng mekanismo upang ma-recognize yung mga women as peace builders, whether as informal or formal peace builders, as lupon, no? At ma-document yung karanasan na yun dahil marami po tayong matututunan mula sa kanila. Okay, so bilang pagtatapos, ang masasabi ko lang na ang isang babaeng napalakas mo kung saan ang isa kang babae, kung saan ang kanyang galing bilang mediator, bilang isang mediator na may kakayahan, na may empathy, at may recognition mula ba sa kanyang pamilya, mula ba sa kanyang barangay. Kung siya ay palakas mo, na-empower mo siya, that will lead towards stabilizing her own family. That will lead towards her being a model also to her children and going and making her children see how conflicts are resolved by a woman peace builder. And that will also lead to the community being transformed. Because when children are transformed, the families are empowered and see how conflicts are resolved in a non-violent way,
then the community can also be transformed because they see that peace can be attained through non-violent means, not necessarily through away-away na violent na talaga. So when you empower one woman as a peace builder, you stabilize an entire family and eventually an entire community. So let me end with this verse from the Bible, Matthew 5 verse 9. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. And that ends my session. Thank you very much.